kabanata sa ating buhay na tayo'y naghihintay. Naghihintay na matapos ang sinusubaybayan nating telenovela. Naghihintay na dumating ang susunod na sasakyan o hindi kaya naghihintay para sa mas magandang oportunidad. Pero marahil ang pinakamahirap sa lahat, ang naghihintay sa minamahal na hindi mo alam kung uuwi pa o babalik sa iyong buhay. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Tonight on Reunions, singtumal ng mga nahuhuling isda ni Manny ang balita tungkol sa nawawala niyang anak na si Pipay. 8 buwan na kasi itong nawawala. Kung sino man po yung nangukup-kup ngayon sa anak ko, nakikiusap naman po kami. Sana naman po, muling maibalik sa amin yung anak ko. Dahil matagal na kaming umaasa na makita namin at makasama. Parang awa na ninyo. Kasama ang kanyang ina na si Aling Gloria, nililibot nila ang buong Metro Manila. Mahanap lang si Pipay. Wala siyang nito, wala siyang pasahan nito. Mayroon. Yung pagsasalita niya, hindi siya makapagsalita ng maayos. Sa kabila nito, hindi pa rin nila makita ang pinakamamahal nilang anak at apo. Nasaan na nga ba si Pipay? Si MM, kating-kating ang makauwi sa kanila. Mahigit 3 buwan na kasi siyang nawawala. Pangalan mo? FM, Yung buong pangalan. Akala, Hindi ka ba naglaya sa inyo? Nina, Layas, home. Una ako, home. Dito po ba nakatira si Mang Angel Alcala? Opo. May tao? Mabuti na lang at may naibigay na impormasyon si MM tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama. At nung ito'y aming nakaharap, alalang-alala na pala ito sa kanyang si MM. Ano po? Jack in. Ay sabi ko nga sabi ko, God, if you want to take the life of my child, I want it to take him in my sight. Yun lang. Lahat ng yan, dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawala ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions. Madalas pinapatay ng 30 anyos na si MM ang kanyang oras sa pagdodrawing. Sa ganitong paraan daw kasi niya na ipapahayag ang nilalaman ng kanyang damdamin. Meron kasi siyang Down syndrome, isang uri ng kapansanan na kalimitang nauuwi sa mental retardation. Mang MM, ano yung dinodrawing mo? Bahay, Kaninong bahay yan? ng Butlon, Yan ba yung pamilya mo? Bubala. Pamilya mo. Tapos una ako. Sa mga iginuguhit ni MM, kapansin-pansin na miss na niya ang kanyang pamilya. Mahigit 4 na buwan na kasi siyang nawawala. 100% gusto niya makauwi. Nagtataka siya bakit naligaw siya. Bakit nakarating siya sa amin. Sabi ko, bakit ako dating dito? Napulot ka nga. Sabi niya, dinala ka rito. Sa kwento ni MM, di umano, isang lalaking nakamotor ang nagsama sa kanya palayo sa kanyang pamilya. Sabi niya, meron nakamotor daw siya. Yung motor, meron sakay akong motor. Sabi niya, tapos drop by ako sa Jollibee, sabi kain ako. Ganun ang salita niya, badyo ano. Tapos, nung sabi niya, halika na, tapos na. Sabi, hintayin mo ako dyan. Pati motor, dinala raw. Baka sinakay lang siya. Tapos iniwan siya. Tagal na akong intay, sabi niya. Dito na raw nadampot si MM ng rescue unit ng Maynila. Meron nag-turnover sa amin na taga District 3. No? Nakuha daw yan sa Doroteo Jose. Pero nung tinanggap ko, malinis yung bata at saka pogi nga.
Mataba siya, kumpleto, naka-shoes, meron siyang bag na sa likod. Maikli man daw ang dila ni MM. Hindi namang nahirapan kumuha ng impormasyon sa binata ang mga social worker. Nasabi niya sa akin pangalan nanay niya, pangalan tatay niya, pangalan kapatid niya. Kaya nga ho, lagi ko yung pinapollow up dun sa nag-refer sa amin. Sabi niya, hayaan mo ma'am, manghihiram akong jeep para iikot natin sa Muson. Yun ang sa akin, feedback ng social worker sa District 3. Sa pagkakataong ito, sinubukan naming kausapin si MM. Anong pangalan mo? FM. Yung buong pangalan? Akala. MM Alcala. Roland Akala. Asan ang nanay mo ulit? Balina. Hindi ka ba naglaya sa inyo? Tina, layas. Home. Una ako, home. Bahay. Tina, layas. Kapansin-pansin na rin daw kay MM ang kasabikan niya na makita ang kanyang pamilya. Yung first week niya diyan, ma'am, uwi na ako, kuya ko. Kaya yung isang bata, lalo na kung mother ang mag-alaga, may malasakit siya, whatever na ang klaseng anak mo, mahalin mo. Kasi may pag-asa tayo, sa Panginoon lang yan. Nanay, Mami Kik, thank you mama. Tita ko, sige po, uwi na kami ngayon. Uwi na kami. Thank you Lord. Tama po, Amen. Sa patuloy na pakikipanayam namin kay MM, nalaman naming Alcala ang kanyang apelyido. Matagal na raw namayapa ang kanyang ina at nakatira raw siya sa barangay Muzon sa San Jose del Monte, Bulacan. Wala na kaming inaksayang oras. Agad na tumulak papuntang San Jose del Monte, Bulacan ang aming grupo. From QTV reunions po kami. Mag-inquire lang po kami, ma'am, kung meron po bang nagpa-blotter dito sa inyo sa area po ninyo by the surname of Alcala. Meron si Mr. Angel Alcala. Angel Alcala po ang pangalan po. Bali, Tatay. Tatay po. Senior yun eh. Mhm. Meron siyang mongoloid na anak na MM ang Palayaw. Pero Angel ang tuloy na pangalan niya. Ano siya, mga about 30 plus edad niya. Kaya yung batang habitual na pag nainip, aalis. Nabuhayan kami ng pag-asa sa aming narinig. Kaya't agad naming tinunton ang address ng sinasabing ama raw ni MM. Pagdating sa tinutukoy nilang lugar, Bigyan lang kay Angel Alcala. Busy. Kilala mo, Angel Alcala ko, no? Saan po? Yung bahay niya. Itong bahay na to, itong sarado. May tao po dito? Dito po ba nakatira si Mang Angel Alcala? Opo. May tao? Ano po lang? Kasi kararating ko lang. Magandang tanghapon po, Tay. Pwede po kayo Mang Angel Alcala? Ay, kayo po si Mang Angel. Kami po yung sa QTV po. Meron po ba kayong nawawalang anak? Oo, Ano po ang pangalan po? Jack Angel. Ano po? Jack Angel. So, ito po yung nawawala po niyong anak. Kailan pa po ito nawala, Tay? January 18. So MM po ang palayaw po niya. sa puntong ito, positibo. Ang lalaking kaharap namin ng mga sandaling yon, ang mismong ama ng binatang si MM. Si Mang Angel na mismo ang nagsabi, may pagkapasaway raw ang kanyang anak na si MM. Katunayan, hindi raw ito ang unang beses na nawala ang kanyang bunsong anak. Usual na ginagawa niya, pag nainip sa bahay, lalayas yan, babalik up 2 weeks, nainip, layas na naman. Ganun ang nagiging buhay niya.
Kasi dalawa lang kami sa bahay. Nainip siya. Kahit nabigyan mo ng mga laruan na pangwan, sabihin natin yung mga video, ganun, wala rin eh. Kaya sawaan din, aalis pa rin. January 18, 2008, nung umalis daw si MM sa kanilang bahay. Sabi niya, pupunta siya sa kaibigan niya, pero hindi ko alam kung sino yung kaibigan niya. Pero duda ako na yung kaibigan niya, taga Makati. Dahil sabi niya, the last time naman galing siya ron, may kaibigan daw siya ron sa Makati. Hindi naman niya masabi pangalan. Hanggang bumilang na ng mga linggo, hindi pa rin nagpaparamdam sa kanyang anak. Dito na nagsimulang mag-alala si Mang Anghel. Wala akong traces. Pahirap maghanap. Saan ko hahanapin? Ganun ang nangyari sa akin. Kasi nga, nahiratin ako na 1 week hanggang 3 weeks, mabalik siya. So hoping ako na praying na babalik siya. Na-alarma lang ako nitong 2-3 months na. Kaya na-report ko na sa DSWD tsaka sa Police Department. Solong katawan si Mang Anghel sa pag-aasikaso kay MM. Bukod kasi sa maagang namayapa ang kanyang kabiyak, may kanya-kanya na ring pamilya ang dalawa pa niyang mga anak. Ay, siyempre, as a father, ganun nga. Sabi nga nung in-laws ko, huwag kang isipin, Dad. Matigas ang ulo ng anak niyo, ganun to, ganun. Sabi ko, tama, matigas ang ulo. Pero, gano'n na lang ba yun? Basta forget it na lang? Hindi pwede. Kaya sabi ko nga sabi ko, God, if you want to take the life of my child, I want it to take him in my sight. Yun lang. Kasi may nabalitaan na ako ng ganyang kaso. Nakikita nila, nasa ganun. Sabi ko, kung kukunin niya sa harapan ko. Huwag yung ganun. Baka hindi ko matanggap. Pero ang pagiging special child ni MM ang labis na nagdudulot ng takot ngayon kay Mang Anghel. Nangangamba kasi siyang mapasakamay ng mga sindikato ang pinakamamahal pa man din niyang anak. Nag-aalala nga ako, baka hindi ko nga malaman kung pupunta ako sa PDEA, pero baka mabulabog eh. Mabulabog. It is just like na yung bahay ng putakte. Pag lumapit ka, magugulo. Yung sasalakayin ka. Ganun yun. Kailangan lalapit ka ng hindi alam. Ewan ko, mag-iisip pa rin ako kung paano ko siya ma-rescue. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nananalig na ligtas na makakauwi sa kanyang piling ang nawalay niyang supling. Daddy, uwi ka na. Hintay ka na Daddy rito, San Jose. Sino man po nakakakilala kay MM, isang Mongoloid child, pagbigay alam po lang ninyo sa reunion po, sana po nasa mabuting kalagayan ng anak ko si MM. Up next, ang madamdaming pagkikita ni MM at ang kanyang ama. Kinabukasan, maaga naming binalikan si Mang Anghel. Mula Bulacan, babiyahe kami ng 1 oras papuntang Maynila upang kumpirmahin kung si MM ng Rock Manila ang nawawalang anak ni Mang Anghel. Yun nga yung nalala ko makuha na siya tapos parang hindi rin nadala siya. Wala namang institusyong kukuha sa kanya siguro pinakamaganda talaga lumayo na lang kami sa isang lugar na pero kakatakas pa rin siya kung talagang gugustuhin Hindi maling umalis siya, kaya lang ang gusto ko sana yung weekly babalik siya. Okay na sa akin yun Si MM naman nung mga oras na yon, abala pa rin sa pagguhit sa kanyang pamilya. Wala siyang kaide-ideya na ang amang iginuguhit lamang niya, ilang di pa na lamang ang layo sa kanya.
Ba't ka nandito? Dito ka? Ba't di ka umuwi? Tatakan mo. Ba't di ka umuwi? Tatakan mo. Ba't di ka umuwi? Oo. Ha? Wala ako sa Pepe. Di ba alam mo bahay natin? Bakit di ka umuwi? Wala ako. Ha? Wala ako. Bakit di ka umuwi? Di mo alam umuwi? Wala ako. Uwi ka na. Hindi ka natakas. Wala. Nandito lang siya. 4 months? Bakit ka nandito? Ha? Wala ka. Bakit ka nagpunta rito? Wala ka. Ba't ka hindi umuwi sa atin? Ha? Ba't di ka umuwi sa atin? Ikaw. Mahaba na ng balbas mo. Ha? Tarzan ka na? Ha? Tarzan ka na? Upayat ka na ngayon. Ikilakot. Ha? Nakita Kitang-kita kay MM ang labis na tuwa sa pagkikita nilang mag-ama. Alas ka pa uli? Hindi na. Hindi na? Tom ka na? Parang ayoko maniwala siya anak ko, pero siya nakakilala sa akin eh. Unin ba ko ha? Unin. Memya. Ba't di ka umuwi sa atin? Ilan akong puson. Sa Muson? Oo. 1 week na. At dahil hindi gaanong namukhaan ni Mang Anghel ang anak, sinubukan niya kung ito nga ang kanyang si MM. Kung in-interview siya, malalaman nila na alam niya address niya. Nagulat akong nakaupo ron. Masaya ka? Nakita mo si tatay? Si dati ko. Di mo, mahaba na yung balbas mo. Hindi na kita kilala. Labang ilay-ilay. Bad boy ka kasi. Layas-layas. Huwag ka na layas. Pam na lang. No more go out. Out. Di mo, haba buhok mo. Okay. Wala haircut. Ay, Dami na yan. Dami ng balakubak. Ikat mo una. Ha? Ikat mo na. Haircut. Oo. Tapos, layas uli. Hindi na. Nung araw ding yon, naghanda kami ng munting pananghalian para sa mag-ama. Nilubos ang sandali para makabawi sa mga lumipas na buwan na malayo sila sa isa't isa. Wala close garden ang gagawin ko ngayon. Para maiwasan na yung ganung pag-alis ng mahaba. Pangalaman siguro, yun nga yung masuportahan ko yung kanyang healing. Kasi mahiling sa kanya eh. Sa luho eh. Nagawa ko ng paraan para magkaroon ng extra income para masuportahan yung kanyang healing niya. Matapos ang masarap na kwentuhan, sunod namang sinamahan namin ang mag-amang Mang Anghel at MM na mag-nature tripping. Kakaiba man ang takbo ng pag-iisip ng mga kagaya ni MM, hindi maitatanggi na kakaibang saya pa rin ang hatid nila sa kanilang pamilya. At tanging pagmamahal at pangunawa naman ang ating maisusukli sa ligayang idinudulot nila sa atin. Si Ernesto de la Cruz, 49 years old, huling nakita September 12, 2006. Si Nenita Cruz, 66 years old, may nunal sa ilong at may peklat sa kaliwang bahagi ng binti. Huling nakita November 5, 2005 sa Bagong Barrio, Caloocan City. Si Eric Compio, 33 years old, 5'7" ang taas, kayumanggi at medyo payat. Huling nakita January 24, 2008 sa Gimba, Nueva Ecija. Up next, si Manny, alalang-alala na sa anak niyang si Giselle. 8 buwan na raw kasi itong nawawala. Idagdag pa ritong hirap daw magsalita ang bata. Kasi naman po yung nangukup-kup ngayon sa anak ko, nakikiusap naman po kami. Sana naman po, muling maibalik sa amin yung anak ko dahil matagal na kaming umaasa.
na makita namin at makasama. Parang kaawala ninyo. Pagsikat pa lang ng araw, pumapalaot na ang 33 anyos na si Manny para mangisda. Araw-araw dito kami kumukuha ng pangkain namin. Lumalabas kami, araw-araw nagdadagat. Kumikita kami ng konti. Minsan naman, medyo mahina ang kita gawa ng kapag madalang ang kain ng isda o di naman kaya may bagyo. Diyan lang kami natatalo at medyo umuwi kami ng kukunti ang huli. Kung anong tumal daw ng huli ni Manny ng isda, siyang tumal din daw ng dating ng balita tungkol sa bunso niyang anak na si Giselle, 8 taong gulang, 8 buwan na kasi itong nawawala. Napakalungkot po dahil sa isang iglap biglang mawawala yung anak mo. Masakit po sa amin, masakit po sa akin. Kaya sa tuwing maiisip po yun, minsan pag nag-iisa ako hindi ko maiwasan na mapayak dahil gawa ng anak ko yun Kwento ng ina ni Manny na si Aling Gloria, September 11, 2007 pa raw nung huli nilang nakita si Giselle, na nooy 7 taong gulang pala. Nung umagang yun, pagkagising niya, pinag-almusal ko muna siya. Ngayon, nung matapos siya mag-almusal, nagpaalam siya sa akin na pupunta daw sa may bamboo organ. Ang sabi ko sa kanya, huwag kang aalis kasi nga mainit ang araw, tsaka maliligo ka. Ang ginawa niya, nang hindi ko nga siya pinapayagan, nagwalis siya doon sa gilid ng bahay namin. Mamaya-maya, parang nakaligtaan ko siya. Nung mapansin ko, parang wala na akong naririnig na tunog ng walis, tiningnan ko siya doon sa pinagwawalisan niya, wala na. Ang nakita ko na lang yung walis na ginamit niya. Agad daw hinanap ni Aling Gloria ang kanyang apo, ngunit mula noon, hindi na niya nakita pa ni anino nito. Labis na apektado ngayon sa pagkawala ni Giselle, si Aling Gloria. Simula raw kasi nung ipanganak si Giselle hanggang sa magkahiwalay ang mga magulang nito, siya na ang nag-aruga nito. Wala na akong inisip, pati sa pagtatrabaho ko, kahit may ginagawa ko sa bahay. Laman pa rin siya ng isip ko, sabi ko, parang gusto kong sumigaw para tawagin siya. Sabi ko, saan ko naman kahit sumigaw ako ng sumigaw, hindi ko pa rin siya mahahanap. Pinaano ko na lang sa Panginoon na sana nasa mabuti siyang kalagayan, may taong kumukup sa kanya, inaalagaan siya. Yun na lang ang idinadasal ko sa Panginoon. Ngayon, magkatuwang sina Aling Gloria at Manny sa paghahanap kay Giselle. At dahil sa simbahang ito raw huling nakita ang bata, madalas pa rin nilang binabalik-balikan ang bahay dalanginang ito. Nagbabakasakali po ako na sana makita ko siya dito dahil madalas siya nandito, dito naglalaro. Naglalagay ako ng mga retrato, baka sakaling dito may makakita sa mga idinidikit yung retrato at dito ko rin siya makita. Ngayon, nagsisimula na rin daw bumuho ang pag-asa nila Manny na makikita pa nila si Giselle. Halos lahat na raw kasi ng posibleng paraan para hanapin ito, nagawa na raw nila. Nakarating kami ng Bacoor. Nakarating kami ng Bacoor sa mga DSWD, tapos sa Alabang, ganun din sa mga shelter. Nagtanong-tanong kami doon dito sa may Parañaque, Pasay. Sa may Quezon City nakarating na rin ako dyan. Sa Mandaluyong nakarating na rin ako dyan. Dito sa may Makati narating na rin namin, pero wala pa rin, bigo pa rin kami. Hindi pa namin maisip kung saan pa namin hahanapin yung bata. Parang nangangapa na nga rin ho kami sa dilim Lalo sa tuwing makikita kami mga magulang ko na alos di rin makapag-concentrate sa sarili nila, sa trabaho nila. Iniisip nila yung anak ko. Pero sa minsang paghahanap nila kay Giselle, may nakapagsabi raw kina Manny na sumakay ito ng jeep, biyaheng Baclaran. Kaya't sa araw na ito, doon namin susubukang hanapin si Giselle. Matagal nang nawawala yan? 8 buwan na. Ano na, 8 buwan na? 8 buwan? Oo. Wala siyang wala siyang pasahan nito. Meron. Yung pagsasalita niya, hindi siya makapagsalita ng maayos.
sa Baclaran? Hindi, ang sabi ng kalaro, sumakay daw ng jeep papunta rito sa Baclaran. Wala pa kami nakikita niyan dito. At dahil biguang muli sa paghahanap, minabuti na lang ng mag-ina na manawagan. Giselle, kung nakikilala mo pa ako, natatandaan mo pa ako yung lola mo. Sana kung saan ka man ngayon naruroon, sana makita mo ako. At kung sino man po ang kumukup-kup sa apo ko, sana po ibalik naman po ninyo sila sa amin dahil talagang nag-aalala kami sa kanya. Hindi na namin alam kung anong aming gagawin. Nanawagan po ako kung sino man po yung kumukup-kup ngayon sa anak ko. Nakikiusap naman po kami. Sana naman po muling maibalik sa amin yung anak ko dahil matagal na kaming umaasa na makita namin at makasama. Parang awa na ninyo. Sa pakikipanayam namin kay Manny, nalaman naming Giselle Umaya ang buong pangalan ng kanyang anak. 8 taong gulang na ito ngayon. Maputi raw ito at payat at hirap din daw magsalita. Wala nang sinayang pang oras ang aming grupo. Sa ngalan ng serbisyong totoo, dali-dali na kaming naglibot-libot sa mga shelter na hindi pa napupuntahan nila Manny. Magbabakasakali lang po kami ulit, ma'am. Meron po bang na-endorse sa inyong bata na ganito po ang itsura? Wala pa kami nakuha na bata. Pero kung gusto niyo, mas maganda, ire-record na lang namin, reported loss na lang natin siya. Kuya, magandang umaga po. Sa programang Reunions po kami sa Q Channel 11 po. Tanong ko lang po, meron po bang na-refer po sa inyong bata na ganito po ang itsura? Baka lang po namumukaan po ninyo? So, wala po akong nakita pang batang ganito. Hanggang sa napadpad kami sa Social Development Center sa Caloocan City. Ma'am, magandang hapon po. Sa programang Reunions po kami sa QTV Channel 11. Ma'am, magbabakasakali lang po sana kami. Hinahanap po kasi namin tong batang ito. Baka po nandito po sa shelter po ninyo yung batang si Giselle Umayan. Mayroon po kaming bata dito na kahawig sa kanya. Na Tibay ang tawag niya na... Pwede po ba namin siyang makita, ma'am? Pwede po. Sige po, baka po pwedeng patawag natin sa bata. Pakitawag lang po. Siya po bali yung bata? Ay, siya po. Hello? Nung nakaharap namin ang bata, lumakas ang aming hinala. Hindi malayong si Pipay nga ng SDC Caloocan at ang hinahanap na anak ni Manny na si Giselle, iisa. Kwento ng mga social worker, September 19, 2007 daw, nung dalhin sa kanilang kustodiya si Pipay. Pepay ang binigay namin pangalan kasi hindi nga siya nakakapagsalita. May nakapulot sa kanyang isang driver na ang rota ay from Quiapo to Bagong Silang. So, hindi niya napansin agad ang bata. Napansin na lang niya nung nandito na sa Commonwealth. Dinala niya sa Barangay 171. So, ang barangay naman ay dinala naman nila sa social welfare sa Zapote sa North. So, after the interview, dinala agad ang bata rito sa Social Development Center. Naniniwala kami lahat na ang batang ito ay hindi street child, na meron talaga mga magulang na nag-aalaga. So, palagay ko, ito ay naligaw. Gayunpaman, gustuhin man daw nilang ibalik si Pipay sa sarili nitong pamilya, hirap naman daw silang makakuha ng mga impormasyon dito. Kailanman, hindi raw naging sakit ng ulo ng mga staff sa shelter si Pipay. Sa katunayan, at home nga raw ito sa kanila. Yung batang yan, playful talaga siya dahil nga siguro sa age niya, no? Pangalawa, malambing. At saka pag may mga activity, gusto niya sumali. Although hindi talaga siya nakakapagsalita, pero gusto niya nag-join talaga. Sa home study, very eager siya. Gustong-gusto niya talaga. Very much willing na may matutuhan siya. Tapos pag may nagawa siya, lalapitan niya yung mga house parent. Ako, yun, parang pinipresenta niya, taka-smile siya, pakikita niya kung ano man yung ginawa niya. So, siyempre, ina-appreciate namin yun kasi talagang gusto niya ipakita na marunong siya. Sa kabila nito, may mga pagkakataon pa rin daw na nahahalata nilang hindi na rin halos makapaghintay si Pipay na makauwi sa kanila. May time na umiiyak siya, tapos sabi namin, bakit? So, wala lang. Tapos hinto naman siya.
siguro once in a while, naaalala niya yung mga magulang niya, hindi lang niya masabi sa amin. So, pag gano'n naman at may umiiyak na bata katulad niya, inaano agad namin siya, inaaliw, oy, laro kayo ni Pipay. Kung anong pwede namin gawin para mawala yung kalungkutan niya, ginagawa agad namin yung kasi nalulungkot din kami makita na ang bata umiiyak dito. Hindi man masambit ni Pipay ang nilalaman ng kanyang damdamin, isang bagay ang nasisiguro namin, miss na niya ang kanyang pamilya. Kaya't hindi na namin patatagalin pa ang pangungulila nila sa isa't isa. Up next, ang pagdurusa ni Manny at ni Aling Gloria. Magwawakas na. Ay, no! Kinabukasan, agad naming binalikan sina Aling Gloria at Manny, kasama ang isa pa niyang kapatid na si Anthony at kapitbahay na si Tess. Sasamahan namin sila sa SDC Caloocan upang kumpirmahin kung ang bata nga sa SDC ang nawawalang si Giselle. Kung gagawin niya sa oras na makita niya po siya, Hindi ko alam. Ayun ko. Sa sobrang tuwa siguro, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa sobrang tuwa. Talagang magpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano ko ipaparamdam, papakita ko sa anak ko sa pag-ibig sa kanya. Tagal niyang nawala. Nung mga sandali namang yon, abalang-abala si Pipay kasama ng ibang mga bata sa shelter sa pagguhit at pagkulay. Wala siyang kamalay-malay na ilang dipa na lang ang layo niya sa mga taong sabik na rin siyang makita. Ay, no! Ang 8 buwang pangungulila ni Aling Gloria sa kanyang apo, binawi niya sa higpit ng kanyang mga yakap. Bakit ka ba? Bakit ba umalis ka ng bahay? Laki na yun. Dali! Huwag mamili noon. Salamat, Lord, na hindi mo pinabayaan mo ako. Mabuti siyang pinagayan. Si Manny, tila nabunutan ng tinik sa dibdib, ngayong nakakulong ng muli ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Nagala? Huwag. Para hindi na ikaw mawala. Pag sabi Lola, huwag na makulit, huwag na ha. Tagal-tagal pa naman. Saan ako nakarating sa paghahanap sa'yo? Paghahanap. Ngayon, uuwi na si Giselle sa kanilang tahanan. Lisanin man niya ang minsang naging kanlungan, habang buhay naman daw mananatili sa kanyang isipan ang masasayang alaala, kapiling ang mga taong hindi siya itinuring na iba. Matapos ang madamdaming pagkikita, sinamahan namin sina Manny na kumain sa labas. Dito nila ipinagdiwang ang muling pagbabalik ni Giselle sa kanilang piling. Matapos ang bonding sa harap ng lamesa, nagbonding naman ang buong pamilya sa pagsakay sa iba't ibang mga rides sa theme park. Sobrang saya namin. Kasi masaya kami dahil nagkaroon ng pagkakataon na katulad nito. Dahil magkakasama kami lahat, kumpleto kami. Isa sa pinakamasayang naging nangyari sa buhay namin. Masayang-masaya ako talaga dahil sa kasama ko na yung aking apo na si Giselle. Sa ating buhay, hindi maiwasan ang pagdating ng problema. Ang mahalaga,
dapat nating matutunang harapin ang mga ito. Basta't patuloy lang tayong mananalig at mananampalataya, matutuldukan din ang lahat ng ating mga pagdurusa. Si Diosdado Llorico, 41 years old, kayumanggi at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita May 8, 2008 sa Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Si Benjamin Tejano, 68 years old, 5'5" ang taas, maputi ang buhok. Huling nakita February 26, 2005 sa Antipolo City, Rizal. Si Mary Antoinette Lopez, 15 years old, 5 feet ang taas. Huling nakita July 2007 sa Paco, Manila. Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Claire Ann Calma, 20 years old, 5'2" ang taas, huling nakita May 14, 2008 sa Alabang, Muntinlupa City. Si Ernesto de la Cruz, 49 years old, huling nakita September 12, 2006. Si Nenita Cruz, 66 years old, may nunal sa ilong at may peklat sa kaliwang bahagi ng binti. Huling nakita November 5, 2005 sa Bagong Barrio, Caloocan City. Si Eric Compio, 33 years old, 5'7" ang taas, kayumanggi at medyo payat, huling nakita January 24, 2008 sa Gimba, Nueva Ecija. Si Lucio Lacadula, 74 years old, 5'8" ang taas, medyo maitim at may nunal sa kanang bahagi ng mata, huling nakita December 10, 2004 sa Parañaque City. Si Noli Dungog, 24 years old, 5'4" ang taas, kayumanggi at medyo kulot ang buhok, huling nakita sa Novaliches, Quezon City. Si Diosdado Llorico, 41 years old, kayumanggi at may kapansanan sa pag-iisip, huling nakita May 8, 2008 sa Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Si Benjamin Tejano, 68 years old, 5'5" ang taas, maputi ang buhok, huling nakita February 26, 2005 sa Antipolo City, Rizal. Si Mary Antoinette Lopez, 15 years old, 5 feet ang taas, huling nakita July 2007 sa Paco, Manila. Si Zoraida Shoson, 43 years old, 5 feet ang taas, medyo mataba at may kapansanan sa pag-iisip, huling nakita May 19, 2008. Si Eduardo Pablo Jr., 36 years old, 5'1" ang taas at may nunal sa kanang bahagi ng ilong, huling nakita May 8, 2008 sa Pasig City. Si Mary Ann Sumadlayaon, 21 years old, kayumanggi at balingkinita ng katawan, huling nakita December 30, 2006 sa Taguig City. Si Mary Beth Ortiz, 28 years old, huling nakita September 2006 sa Palatio, Pasig City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng mahal sa buhay. Because the search for missing loved ones ends with reunions.